Magandang gabi, mga ka-amazing! Welcome back dito sa aking YouTube channel. Ako ang inyong tagapagkwento mula sa Amazing AI TV Fusion and Tagalog Stories. Ngayong gabi ay muli nating bubuksan ang pinto ng nakaraan. Isang kwento ng multo, lihim at isang silid-aralan na matagal nang isinara pero hindi kailanman nakalimutan. Handa na ba kayo, mga ka-amazing? Simulan na natin ang kwento ng Ang Luma't Saradong Silid-Aralan. Ang Barangay San Gabriel sa La Union ay isang tahimik na lugar na tila nakalilimot na sa ingay ng syudad. Matatagpuan dito ang lumang paaralan ng San Gabriel National High School na naitayo pa noong dekada 70. Isa itong tipikal na pampublikong paaralan. May mga silid-aralang gawa sa kahoy, lumang pisara at mga lumat kupas na upuan. Ngunit higit sa lahat, may isang silid-aralan na kilalang-kilala hindi dahil sa galing ng mga estudyante, kundi dahil sa takot na bumabalot dito. Mula pa noong taong 1997, isinara ang silid na iyon matapos ang isang trahedyang yumanig sa buong eskwelahan. Ayon sa kwento, may isang estudyanteng babae na nagpakamatay sa loob mismo ng room 2B. Natagpuan siyang nakabitin sa kisame gamit ang sinturon ng kanyang ama. Wala raw sulat o paliwanag. Basta na lamang siya nawala at iniwan ang mga tanong na hanggang ngayon ay walang kasagutan. Lumipas ang maraming taon, pero nanatiling nakasara ang silid. May mga guro at janitor na nagtangkang linisin ito. Pero bawat pagsubok ay nauuwi sa pagkakasakit, matinding hilo o aksidente. Si Mara, isang grade 11 student, ay bago sa paaralan. Kasama ang kanyang pamilya, lumipat sila sa La Union mula sa Maynila. Tahimik siya at mahilig magbasa ng mga misteryoso, nakakatakot na kwento. Naging kaibigan niya sina Ella, ang masayahing anak ng barangay captain, at si Jomel, ang tahimik ngunit misteryosong transferee rin mula Baguio. Isang hapon, habang papauwi na ang lahat, napadaan si Mara sa harap ng room 2B. Napansin niyang bukas ang pinto. Nakaraniwang nakakandado. Wala ni isang guro o estudyanteng lumalapit dito sa karaniwang araw. Napukaw ang kanyang kuryosidad. "Mara, tara na!" sigaw ni Ella mula sa gate. "Teka lang, bakit bukas to?" tanong ni Mara. "Wala yan, luma na yan. Huwag kang pumasok, baka mabasag lang yung sahig niyan," sabat ni Jomel. Pero hindi tumitingin sa kanya. May tensyon sa kanyang tinig. "May nakakita na bang multo rito?" tanong ni Mara. Tahimik si Ella. May bumulong na hangin. Kasabay nito may marahang ingay ng lumang silyang gumagalaw mula sa loob ng silid. Napakagat-labi si Mara. Tumingin siya sa loob. May aninong nakatayo sa likod ng classroom. Tila isang babaeng estudyante, nakasuot ng luma at kupas na uniform, nakayuko at tila may nakapulupot sa kanyang leeg. "Shit!" Napatili si Mara, sabay atras. Tumakbo si Ella papunta sa kanya. "Bakit? Anong nakita mo?" tanong ni Ella. Halatang takot din. "Nandoon, may babae. Nakabitin ang biglang nagsarang pinto ng room 2B. Malakas. Bang! Walang ibang tao sa paligid. Pero may narinig silang boses. Huwag niyo ako kalimutan." Mabilis na umalis ang tatlo. Kinabukasan, nagtungo sila sa library at doon nila nakita sa isang lumang pahayagan ang artikulo tungkol sa estudyanteng nagpakamatay. Maria Lynette Rivera, 16 anyos. Ayon sa artikulo, isa raw siyang tahimik at matalinong estudyante. Pero ilang araw bago siya matagpuan na patay, may mga usap-usapang may binubuli raw siya at may napabalitang nabuntis ng isa sa mga guro. "May kwento ang nanay ko tungkol dito," sabi ni Ella. "Nung estudyante pa siya rito,
May mga gabi raw na parang may naririnig silang umiiyak mula sa silid. Minsan pa nga raw, may nakita siyang babae sa CR, nakasuot ng lumang uniform, basa ang damit at may tali sa leeg. Ang akala nila dati, halusinasyon lang. Nagkatinginan sina Mara at Jomel. Bakit parang gusto niyang may makaalala sa kanya? Tanong ni Mara. Baka may gusto siyang sabihin o baka gusto niyang ilabas ang galit niya. Sagot ni Jomel na tila may alam pa sa likod ng lahat. Hindi alam ni Mara at Ella, si Jomel ay may lihim. Isa sa mga guro noon sa paaralan ay tiyuhin niya at ang pangalang paulit-ulit na binabanggit ng tiyuhin niya tuwing lasing ito, Lynette. At kagabi sa panaginip ni Jomel, nakita niya ang silid. Puno ito ng dugo at sa pisara may nakasulat, "Ibunyag ang totoo o kayo ang isusunod." Kinabukasan, habang nasa klase, hindi mapakali si Mara. Hindi siya makapag-concentrate sa discussion. Paulit-ulit sa kanyang isipan ang imahe ng babaeng may tali sa leeg, nakatayo sa likod ng room 2B. Habang ang mga kaklase niya ay nagsusulat ng notes, unti-unting nagbago ang kanyang paningin. Tila ba nagdidilim ang paligid. "Mara!" Bulong ng isang tinig sa kanyang tenga. Napalingon siya. Wala namang tao sa likod niya. Si Ella, abala sa pagsusulat. Si Jomel, nakatulala sa harap, tila malayo rin ang iniisip. Sa loob ng bag niya, gumalaw ang notebook. Dahan-dahan niya itong binuksan. Walang sulat doon, maliban sa isang pahina na biglang nagkaroon ng sulat kahit hindi niya sinulatan. "Buksan niyo ang katotohanan. Huwag kayong duwag." Napasinghap siya. Pagkatapos ng klase, agad siyang nilapitan ni Ella. "Nakita mo ulit, no?" Tumango si Mara. "Hindi lang yon. May sulat sa notebook ko. Parang multo ang sumulat. Tara sa simbahan. Baka matulungan tayo ni Father Julian." Mungkahi ni Ella. Pumayag si Mara pero napansin nilang hindi sumasagot si Jomel. Tahimik lang itong nakaupo sa ilalim ng puno ng mangga sa likod ng school building. Nilapitan nila. "Jomel, tara na. May kakaiba talaga sa room 2B. Ani Ella. Dahan-dahan itong tumingin sa kanila. Maputla. "Ako? Ako ang dahilan," nagtaka sila. "Anong ibig mo sabihin?" Tanong ni Mara. "Hindi ko talaga dapat sabihin, pero kailangan nyo ring malaman. Ang tiyuhin ko, si Sir Ernesto, siya ang isa sa mga guro ni Lynette. May relasyon sila. Pero nung nabuntis si Lynette, itinanggi ng tiyuhin ko. Pinilit siyang palipati ng ibang section. Inapi siya ng mga estudyante. Pinahiya. At isang gabi, nakita siya ng janitor na umiiyak sa labas ng room 2B. Kinabukasan, patay na siya. Napaupo si Ella. Grabe, bakit hindi ito nalaman ng publiko? Pinagtakpan ng prinsipal. Pinagbantaan ng janitor at pati ang ilang guro. At ang mas malala, ilang araw bago siya nagpakamatay, may narinig ang tiyuhin ko na sinabi ni Lynette na babalik siya para ipaghiganti ang sarili. Natahimik silang lahat. Sa likuran ng paaralan, may isang luma at baradong poso. Ayon sa kwento ng mga matatanda, doon daw itinapon ang mga gamit ni Lynette, kasama ang kanyang diary. "Puntahan natin ang poso," ani Mara. "Baka nandoon ang katotohanan." Bago pa man sila makalapit, biglang humangin ng malakas. Umalulong ang mga aso sa kalapit na bahay. At sa may bakanting silid sa ikalawang palapag ng paaralan, room 2B, may nakita silang siluetang nakasilip sa bintana. Hindi gumagalaw, pero kitang-kita nila ang mahabang buhok, ang kupas na uniform, at ang tali na nakapulupot sa leeg. Pagdating sa poso, dinasalan muna nila ito. Si Ella, may dalang asin at kandila. Si Mara, may flashlight at notebook. Si Jomel, tahimik lang. Binuksan nila ang lumang takip ng poso. Mabaho ang amoy na sumalubong sa kanila. Pagtingin nila sa loob, may isang lumang bag. Pinagpatong-patong nila ang silyang bakal at sinubukang kunin ito gamit ang isang lubid na may kawit. Pag-angat nila, halos matapon si Ella sa pagkadulas. Pero nahila nila ang bag. Binuksan ito ni Mara.
Basang-basa ang laman, pero naroon pa rin ang ilang gamit. Isang lumang litrato ng estudyanteng babae, mga basang notebook at isang diary na may nakasulat. Para sa sinumang makakabasa nito, ako si Lynette. Hindi ako baliw, hindi ako mahina. Pero pinili kong tapusin ang sakit na hindi ko na kinaya. At kung hindi makakamit ng batas ang katarungan, ako na ang magbabalik para ipagpilitan ang totoo. Biglang may narinig silang pag-iyak, hindi sa malayo. Nanggagaling ito sa mismong likod nila. Paglingon nila, wala namang tao. Pero ang poso, kusang nagsara ang takip. At mula sa loob nito, may sumigaw. Huwag niyong bubuksan ang sugat na hindi pa magaling. Napaurong si Ella, si Mara nanginginig ang kamay. Si Jomel nakapikit. Pagmulat niya, may dugo ang kamay na humawak sa balikat ni Mara. Ipakita mo sa kanila ang katotohanan o isusunod ko kayong lahat. Wala na tayo sa poso, pero parang may sumama sa atin. Mahina ngunit nanginginig ang boses ni Ella habang tinatakpan ng dibdib. Hawak pa rin ni Mara ang basang diary. Habang binubuklat ito, tila bawat pahina ay humihinga. Sa pagitan ng mga lumang sulat ni Lynette, may mga punit na pahina, tila sinadya para mawala ang ilang detalye. May pahinang tinanggal, bulong ni Mara, baka ito ang mahalaga. Alam ko kung sino ang may hawak niyan, sabi ni Jomel, naninginig, yung matandang janitor. Si Mang Edong, siya lang ang huling nakakita kay Lynette bago ito nagpakamatay. Buhay pa siya, tumigil na sa trabaho, pero nakatira pa rin sa lumang barong-barong malapit sa palayan. Hindi na sila nag-aksaya ng oras. Gabi na nang makarating sila sa bahay ni Mang Edong. Walang ilaw. Puro kandilang natunaw na lang ang naiwan sa altar. Puno ng alikabok ang loob. Tumawag si Ella. Magandang gabi po, Mang Edong. Mula sa madilim na sulok, may narinig silang ubo. Lumabas ang isang matandang kuba. May takip ang isang mata at humihingal. Anong kailangan niyo rito? Inis ang tono nito. Tungkol po kay Lynette, yung estudyanteng nawalan ng buhay sa room 2B. Sagot ni Mara, marahang lumalapit. Hindi sumagot si Mang Edong. Umupo ito sa sira-sirang silya at napatingin sa bintana. Hindi yan nawalan ng buhay. Pinatay siya, bulong niya. Napasinghap si Ella. Sir Ernesto? Tanong ni Jomel. Tumango si Mang Edong. Pinilit ni Lynette na ilantad ang katotohanan. Buntis siya at gustong magsumbong. Pero isang gabi, sinundan siya ni Ernesto. Inakusahang sinusubukang sirain ang reputasyon niya. Doon sa silid, sinakal niya si Lynette gamit ang sinturon. Hindi siya nagpakamatay? Tanong ni Mara. Hindi, at ako ang nakakita sa lahat. Pero binantaan ako, tinakot, pinagbayaran, kaya nanahimik ako. Pero gabi-gabi simula noon, naririnig ko ang iyak niya. Lahat ng taon, siya ang kasama ko sa dilim ng bahay na to. Lumuhod si Mara at inilapag ang diary sa mesa. Alam niyo ba kung sino ang kumuha ng mga pahinang ito? Tanong niya. Dahan-dahang iniabot ni Mang Edong ang kanyang rosaryo at sa isang maliit na kahon, inilabas niya ang isang supot ng plastik. Yan ang mga pahinang tinanggal. Di ko maibalik. Pero ngayon, ilabas niyo na. Ilantad niyo ang totoo. Binuksan ni Mara ang plastik. Doon, nakita nila ang 3 pahina ng diary na may nakasulat. Kung mababasa mo ito, ibig sabihin may tapang ka pang natitira sa mundong ito. Hindi ako humihingi ng awa. Ang gusto ko lang, huwag hayaang malimutan ang sakit. Pumasok siya sa silid. Akala ko'y magpataliwanag. Pero isinara niya ang pinto at isinakal ako. Umiyak ako, nakiusap, pero wala na siyang puso. May tinawagan siyang isa pang guro. Isa rin sa mga kasama niya sa pagtakip sa lahat. Sila ang nagbitay sa akin. At sinabing ako na lang ang nagpatiwakal. Nilinis nila ang lahat. Pati diary ko,
binura. Pero may mga bagay na hindi nila maitatago. Ang galit ko at ang dugo sa kanilang kamay. Kung hindi nyo ako maipaghiganti, wala nang katahimikan ng lugar na ito. At lahat ng susubok takpan muli ang katotohanan, isusunod do sila. Biglang lumamig ang paligid. Tumigil ang orasan sa dingding. Umihip ang hangin mula sa saradong bintana. Mula sa salamin, may nakita silang image. Si Lynette, nakatayo sa likod nila, nakatingin sa kanila sa refleksyon. Ngunit wala sa tunay na silid. Gusto niyang ilantad ang lahat, ani Jomel. Kinaumagahan, nagtungo sila sa tanggapan ng barangay. Pero bago pa man nila maisumite ang mga pahina ng diary, tumawag ang prinsipal ng paaralan. Mara, Ella, Jomel, pwede ba kayong pumunta rito sa opisina? Nagkatinginan sila. Pagdating sa principal's office, naroon na si Sir Ernesto. Kasama rin si barangay captain at ilang kaguruan. Napag-alaman naming may inilalantad kayong impormasyon tungkol sa isang di umano'y kaso ng pagpatay, sabi ng prinsipal. Hindi po di umano, sagot ni Mara, matatag. Totoo po. Anong ebidensya niyo? Sabat ni Sir Ernesto ng mga ngiting mayabang. Diary ni Lynette, sabi ni Ella. Tahimik ang silid. Tila nagdilim ang paligid, ang mga ilaw ay pailaw patay. At mula sa kisame, tumulo ang dugo. Isa, dalawa, hanggang sa buong kisame ay parang umiiyak ng dugo. Nagsigawan ang mga guro. Tumayo si Sir Ernesto at sinubukang tumakbo palabas ng silid. Pero hindi niya mabuksan ang pinto. At sa loob ng opisina, tumunog ang luma at basag na school bell. Klang, klang, klang. Boses ni Lynette umalinaw-naw. Ngayon, kayo naman ang magpaliwanag. Sa akin, sa kanila, sa buong mundo. Nakatayo si Sir Ernesto sa harap ng saradong pinto ng principal's office. Pawis na pawis, nanginginig habang patuloy ang pagtulo ng dugo mula sa kisame. Ang mga mata niya'y palipat-lipat sa paligid, naghahanap ng masisisi, ng mapagkukublihan. Pero ang silid ay tilang naging hawla, wala siyang matatakasan. Lynette, tigilan mo na to, pabulong niyang sambit, habang napapaatras, papalapit sa sulok ng opisina. Tumigil ang pag-ikot ng ceiling fan. Lahat ng orasan sa opisina'y huminto sa eksaktong 16 p.m. Mula sa salamin sa dingding, unti-unting lumitaw ang imahe ni Lynette. Basang-basa ang buhok, duguan ng uniforme, at ang kanyang mga matay parang kailanman ay hindi naluha. Galit na galit. Hindi ko na kailangan ng paliwanag mo, Ernesto. Bulong ng tinig sa paligid. Ang kailangan ko ay hustisya. Nag-umpisang sumigaw ang prinsipal. Ano ba tong nangyayari? Wala kaming kinalaman dito. Wala kaming alam sa diary na yan. Lumapit si Mara. Bip-bip pa rin ang diary ni Lynette. May alam kayong lahat, mariing sagot niya. Kayo ang pumirma sa katahimikan. Kayo ang tumingin sa kabila. Lumapit si Jomel sa mismong mesa ng prinsipal at inilapag ang mga punit na pahina ng diary. Ito ang binura ninyo sa kasaysayan, pero hindi ninyo mabubura ang ginawa niyo sa kanya. Biglang bumukas ang mga drawer ng mesa. Lumipad palabas ang mga lumang papel, folder at larawan ng faculty mula 97. Isa sa mga larawan, si Lynette ang class representative. Nasa gitna si Sir Ernesto, may kamay sa balikat ng dalagita. Ngunit sa litrato'y tila nanlalamig ang mukha ng estudyante. Hindi masaya, hindi payapa, hindi ko siya pinatay. Sigaw ni Sir Ernesto, halos maiyak. Aksidente lang yun, pinipigilan ko lang siyang sumigaw. Natakot ako, wala akong balak, wala akong balak. Lumingon si Ella sa kanya, pero pinatay mo siya. At ngayon, ikaw ang huhusgahan. Sumigaw ang prinsipal, pilit binubuksan ang pinto. Tulungan niyo kami, tawagan niyo ang barangay, ang pulis, kahit sino. Sumagot ang tinig ni Lynette. Walang makakarinig. Ang lugar na ito ay nasa pagitan ng mga oras.
Walang oras para sa mamasinungaling. Nagsimulang gumalaw ang mga bagay sa opisina. Nahulog ang mga libro mula sa estante. Gumalaw ang mesa ng prinsipal. At sa pisara, biglang nagsulat ang hindi nakikitang kamay. 3 ang magbabayad ngayong gabi. 1 ang dapat magsalita. Sino ang pipili? Tumahimik ang lahat. Tanging hinga ni Sir Ernesto ang maririnig. Malalim, mabilis, parang nalulunod sa sariling takot. Si Mang Edong biglang pumasok sa loob ng opisina. Walang nakapansin na nakasunod pala siya mula sa kanyang barong-barong. Ako na ang magsasabi, aniya, ako ang nakakita. At ako ang tumulong maglinis ng dugo sa sahig ng room 2B. Ako ang nagtago ng diary. Ako ang nagkusang manahimik, kapalit ng pera at takot. Lumapit siya sa gitna. Hawak niya ang rosaryo, nanginginig. Lynette, kung naririnig mo ako, pinagsisisihan ko ang lahat. Hindi ko kayang dalhin to. Gawin mo na ang gusto mong gawin. Ako ang unang magsusumite sa iyo. At sa isang iglap, bumukas ang pinto ng opisina. Lumitaw sa labas ang dilim, isang napakaitim na silid. At mula roon, lumabas ang anyo ni Lynette. Hindi na siya mukhang tao. Ang leeg niya ay nakalaylay, ang matay mapuputi. At ang bawat galaw niya ay parang isinasayaw ng hangin. Lumapit siya kay Mang Edong. Ikaw, hindi mo ako iniligtas. Pero ngayon, ikaw ang unang makakaramdam ng kapatawaran. Huminga ng malalim si Mang Edong. Salamat, salamat. Dahan-dahang bumagsak ang kanyang katawan sa sahig. Tahimik, hindi marahas. Para bang tinanggap siya ng dilim. Wala nang hininga si Mang Edong. Pero ang mukha niya may ngiti. Isa na lang ang kailangang magsalita, bulong ni Lynette. Unti-unting lumapit kay Sir Ernesto. Hindi ko, nanginginig ang boses ni Ernesto. Tumayo si Ella, inuro siya. Sabihin mo na ang totoo. Sabihin mo na bago ka kunin. Papatayin niya ako, sigaw ni Ernesto. Wala akong inamin, wala akong ginawa, wala akong sinabi. Lumapit si Mara, hawak ang diary. Kung hindi mo sasabihin, ako ang magsusulat para sa'yo. At bawat titik magiging sumpa sa kaluluwa mo. Napaatras si Ernesto. Umiyak. Humawak sa ulo. Tumili. Oo, ako na. Ako ang pumatay sa kanya. Huminto ang paggalaw ng mga gamit. Tumigil ang hangin. Muling lumingon si Lynette at dahan-dahang tumigil sa harap ni Ernesto. Totoo na ang lumabas sa labi mo. Pero kulang pa. Ibunyag mo kung sino ang mga kasabwat. Si Principal Samson, sigaw ni Ernesto. Siya ang nag-utos na itago. Ako lang ang ginamit, pati si Ma'am Teresa. Siya ang nagsabing linisin ang lahat. Ako lang ang isinubo. Pumalahaw ng iyak si Principal Samson. Wala akong alam. Ako ang principal, pero sila ang gumawa. Ako. Biglang nagsara ulit ang pinto. Sa loob ng opisina pumutok ang mga ilaw. Lumitad ang mga libro. Inalibutan sila ng dilim. Sa sulok ng kisame may sumulat. Paalam ay hindi sapat. Kailangang may kabayaran. Sumigaw si Principal Samson. Napaluhod si Ernesto. Niyatap ni Mara si Ella habang si Jumel ay nananatiling nakaharap sa nilalang na si Lynette. Tama na, bulong ni Jumel. Kailangan ming magpahinga. Tumingin si Lynette kay Jumel. Paano ako magpapahinga kung ang lahat ng sumira sa akin ay buhay pa? Namusap ang katahimikan sa loob ng principal's office. Nanginginig ang lahat. Si Principal Samson nakaluhod habang paulit-ulit na sinasambit ang dasal. Si Sir Ernesto paluhod din ngunit nakatakip ang mukha. Ayaw harapin ang galit na espiritu. Si Ma'am Teresa na ngayon ay tahimik lang sa isang sulok, nanlalaki ang mata, tila wala na sa katinuan. Habang ang anyo ni Lynette ay nakatayo sa gitna, hindi gumagalaw, ngunit ang presensya niya ay tila bumabalot sa buong silid.
Ang malamig na hangin ay parang mga daliring dahan-dahang pumapasok sa kaluluwa ng bawat isa. Lumapit si Mara sa harapan. Hawak pa rin ang diary. Lynette, lahat ng nangyari, nailabas na. Ang katotohanan ay lumabas na. Anong gusto mong gawin namin ngayon? Sumagot si Lynette, pero hindi gumalaw ang kanyang labi. Ang tinig ay dumadaloy mula sa sahig, sa kisame, sa dingding. Tila galing sa puso ng silid. Ang pagsasabi ng totoo ay simula pa lamang. Kailangang may magdusa. Kailangang may magbayad ng dugo. Hindi sapat ang pag-amin, kundi ang katarungan. Biglang bumukas ang mga drawer ng cabinet sa likod ng principal. Lumipad ang mga dokumento at papel at bumagsak ang isang lumang envelope na may markang Confidential 1997. Pinulot ni Ella at binuksan ito. Doon nila nakita ang orihinal na incident report na hindi kailanman na isumite. Maria Lynette Rivera. Incident recorded as suicide. Binasa ni Ella. Recommendation: immediate disposal of evidence to preserve school image. Signed Ernesto Del Rosario, Teresa Gatmaitan, Samson Beltran. Pirmado ninyong lahat. Mahina ngunit mariin sabi ni Mara habang nilapitan si Principal Samson. Umiling si Samson, umiiyak. Ginawa ko lang yon para maprotektahan ang paaralan. Para hindi mawala ang pondo. Para hindi kami madamay. Hindi ko sinaktan si Lynette, pero pinatay mo ang boses niya, singhal ni Jomel. At sa mata ng isang nilapastangan, ikaw ay kasabwat. Hindi importante kung ikaw mismo ang pumatay. Ang pananahimik mo ay kasalanan din. Lynette, lumapit si Ella. Anong kailangan mong gawin namin para matapos na to? Paano ka namin matutulungan? Nagliyab ang sulok ng pisara. Isa-isang letra ang lumitaw. Parang sinusulat ng kamay na hindi nila makita. Isa sa kanila ay dapat danasin ang sakit na dinanas ko. Isa sa kanila ang dapat sumunod. Mara, hindi mo kailangan gawin to. Maaari nating ibunyag sa media, sa mga tao. Pwede nating silang kasuhan. Pwede nating itama. Ngunit umiyak si Lynette. Hindi luha, kundi itim na likido ang lumalabas sa kanyang mga mata. Kailan pa naging sapat ang batas para sa tulad ko? Isa akong estudyante, walang lakas, walang boses. Sinong nakinig noon? Lumapit si Ma'am Teresa. Nanginginig, nangingisay. Ako na lang ang kunin mo. Matanda na ako. Ako ang nagpayo na itago ang lahat. Inilihim ko ang pagkamatay mo. Isinulat ko sa record na isa kang baliw. Tumingin si Lynette sa kanya. Tumigil ang hangin. Tumahimik ang silid. Lumapit si Lynette kay Ma'am Teresa. Dahan-dahan niyang inabot ang kanyang kamay. Duguan, malamig. Nang magdikit ang balat nila, napasigaw si Teresa. Nagsimulang manigas ang kanyang katawan. Ang kanyang mga mata ay tumirik. Nagliyab ang kanyang bibig. Wag! Patawad! Patawad, Lynette! Patawad! Ngunit huli na. Sa isang iglap, bumagsak si Ma'am Teresa sa sahig. Wala ng buhay. Ngunit sa kanyang mukha, tila may kapayapaan. Isa na, bulong ni Lynette. Napayuko si Principal Samson. Ako ang susunod. Inawakan niya ang pulso ni Sir Ernesto. Ernesto, ito na ang kabayaran. Dapat matigil na ang sumpa. Pero bago siya pa man makapagsalita, biglang napasigaw si Ernesto. May itim na usok na lumalabas sa kanyang bibig, sa kanyang tainga. Tumayo siya, pero hindi siya. Ang galaw niya ay hindi tao, kundi parang nilukuban. Tumingin siya kay Mara at sa isang tinig na hindi kanya, nagsalita. Hindi ako aalis hanggat hindi lahat ng sala ay nababayaran. Mara, Lynette, hindi na siya. Isa na siyang lalagyan lang. Bitawan mo na siya. Hindi ito tungkol sa kanya, bulong ni Lynette mula sa sulok ng kisame.
Ito ay para sa lahat ng batang tulad ko, lahat ng pinatahimik, lahat ng nilibing ang pangalan ng walang kasalanan. Biglang lumindol, nayanig ang buong gusali. Mula sa pader ng opisina, may lumabas na mga kamay. Mga maputlang kamay ng mga batang babae at lalaki. Hawak ang lumang ID, class cards, diary, at mga papel na parang isinulat ng matagal ng panahon. Isa-isang nagsalita ang mga tinig. Ako si Carla, sinaktan ng guro sa science lab. Ako si Ronald, inaresto sa maling paratang. Hindi na nakabalik. Ako si Jenny, nagpakamatay dahil sa pananakot. Wala ni isang guro ang tumulong. Mara. Sila rin ba? Lahat kami biktima ng katahimikan. Bumalik ang tingin ni Lynette kay Ernesto na ngayon ay parang manika. Bukas alas 6 ng gabi sa room 2B. Doon isusulat ang huling bahagi ng istorya. At kapag hindi ito na isulat, lahat ng nasa listahan isusunod ko. Mara, anong listahan? Muling lumabas ang isang pahina mula sa diary, kusang lumipad sa ere at bumagsak sa mesa. Binasa ni Ella. Nakalista rito ang mga pangalan ng mga estudyanteng ngayon. Lahat ng estudyanteng gumagamit ng room 2A, ang bagong silid na malapit sa room 2B. Ella, kasama ang buong section namin. Jomel, kung hindi natin tapusin ito bukas ng gabi, hindi lang tayo ang mawawala. June 16th, alas 6 ng gabi. Ang buong paaralan ng San Gabriel National High School ay tila inabandona. Bawal sanang pumasok ng ganitong oras, pero sina Mara, Ella at Jomel ay naroon na sa harap ng lumang room 2B. Kasama nila ang ilang matapang na estudyanteng na pabilang sa listahan ni Lynette. Lahat ay may gandila. Lahat ay tahimik. Nilapitang ni Mara ang pinto ng room 2B. Nilakasan niya ang loob. Dahan-dahan niya itong binuksan. Ang loob ng silid ay nanatiling ganoon pa rin. Lumang upuan, basag na bintana, sirang kisame. Pero sa gitna ng silid ay may mesa at sa ibabaw nito may isang lumang typewriter na hindi nila nakita roon kahapon. Sa tabi nito, ang diary ni Lynette. Lumapit si Jomel at binasa ang mensaheng nakasulat sa pisara. Isulat mo ang buong katotohanan o ikaw ang isusunod. Tumango si Mara. Umupo sa harap ng typewriter. Ang kanyang kamay ay nanginginig pero buo ang loob. Isa-isa niyang tinipa ang mga detalye mula sa diary ni Lynette. Ang relasyon kay Sir Ernesto, ang pananamantala, ang pananahimik ng mga guro, at ang pagpili ni Lynette ng katahimikan sa harap ng kasinungalingan. Habang tinitype niya ito, unti-unting lumiwanag ang loob ng silid. Ang mga kandilang bitbit ng mga estudyante ay nagsimulang gumalaw ang apoy. Tila sumasayaw. Sa kisame, lumitaw ang mga anino ng mga batang nawalan ng tinib sa paaralang iyon. Nakatingin sila kay Mara at unti-unting lumalapit. Mula sa likod ng silid, lumitaw si Lynette. Hindi na duguan, hindi na may tali sa leeg. Nakangiti siya. Ang kanyang mga mata ay may kapayapaan. Tumingin siya kay Mara, kay Ella at kay Jomel. Salamat, bulong niya. Nagsimulang mabura ang mga pangalan sa listahan. Isa-isa itong naging abo. Ang hangin ay tila mas humupa. Ang mga multo, isa-isang naglaho sa liwanag ng kandi. Pagkatapos ng huling letra sa typewriter, tumigil ang ingay. Pumikit si Mara. Huminga ng malalim. Pagdilat niya, wala na si Lynette. Ang silid ay tila bumalik sa pagiging normal. Tahimik, walang lamig, walang multo. Lumapit si Ella at niyakap si Mara. Tapos na. Si Jomel ay lumingon sa pintuan. Binuksan niya ito. Sa labas, ang mga estudyanteng kasama nila ay nagsimulang magsitayuhan. Tahimik silang lumabas ng silid. Buo, ligtas at may daladalang bagong katotohanan. Kinabukasan, lumabas sa lokal na dyaryo ang kwento ni Lynette Rivera. Ang dating pinagtakpang krimen ay isiniwalat.
Nagsimula ng investigasyon sa mga kaguruan ng paaralan. Nagbitiw si Principal Samson. Si Sir Ernesto ay dinala sa kustodiya at ang alaala ni Lynette ay binigyan ng bagong pahina. Hindi bilang multo, kundi bilang biktima ng sistema at ngayong tagapagsalita ng mga tinatahimik. Sa isang sulok ng paaralan, muling binuksan ang Room 2B. Ginawa itong Lynette Rivera Memorial Library para sa mga estudyanteng gustong magsulat ng kanilang istorya. Mga istoryang hindi na ailanmang dapat ipagkait sa mundo. Diyan na nagtatapos ang ating kwento, mga ka-amazing. Maraming salamat sa inyong pakikinig at pagsama sa akin sa isang gabi ng kababalaghan, katotohanan at katarungan. Kung nagustuhan ninyo ang ating kwento, huwag kalimutang i-like, share, comment. At syempre, mag-subscribe sa ating YouTube channel, Amazing AI TV Fusion and Tagalog Stories. Hanggang sa susunod nating kakatakutan, mga ka-amazing, maraming salamat.